Kung gusto mong maiba mga ka-riders, check natin ang Kymco Scooters. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Dito sa amin sa 4th District ng Laguna, wala kang makikitang branch po ng Kymco Motorcycles. Meron pong branch sa San Pablo at Calamba. Kaya nung minsan po tayong napadaan dito sa Pila Laguna, Barangay Labuin, napansin po natin itong motorcycle store na Phoenix. So dito po maraming brand ng motorcycle ang available. Isa nga po ang Kymco sa nakita natin. Kaya sa mga riders natin na naghahanap po ng Kymco scooters, okay, dito po sa Phoenix Pila available po ang Kymco Dink S 150 at meron din pong available na Kymco Skytown 150. Okay, si Sir Nick, good afternoon ha. Sa mga hindi pa nakakapanood po ng review ng dalawang scooters na to, at tama-tama, maswerte tayo, activated na po. O itong isa, i-activate pa lang po. Hindi na po natin bibigyan ng comparison kasi obviously dito po sa Kymco Dink S, ito po ay naka 4 valve at liquid cooled na. At dito po sa Skytown na 150cc, air cooled pa lang po ito, and then 2 valve. So malaki po ang price difference nila, mamaya malalaman natin. Maganda naman at mataas ang pwesto ng battery nitong si Skytown. Dito na sa harap, naka-level ng windshield, kaya no problem kahit makapasugod tayo sa baha, hindi siya abutin sigurado. Wag lang natin inulubog talaga. Tatlong kulay po na available itong dalawang scooters ng Kymco. Una po dito sa Dink S, meron po itong black and white and then silver. At dito naman po sa kabila, meron po itong kulay brown, black and white. Okay na, activated na po itong Skytown. Kasi yung huli natin pong ni-review, ano lang siya eh, wala pang battery. So ito, ayan, makikita natin yung kanyang mga ilaw, yung kanyang panel. Yun lang mga riders ha, wala po tayong nakalagay na gas, kaya hindi na natin masasound check muna yung kanyang muffler. So dito na lang muna tayo mag-focus sa ilaw niya. Sa totoo lang mga riders, nag-stand out po para sa akin itong kulay na brown at silver sa Kymco na scooters. Kita nyo na para siyang may pagka-metallic na kulay. Ang angas niya, ang premium ng datingan. Mapapansin nyo, wala na po siyang decals design na nakalagay. So talagang very premium po. Ito lang, meron dito lang na stickers, yung kanya pong displacement na 150. At dito sa side profile po, okay, naka 3D na or naka-emboss po yung kanyang model name na Skytown. Naka-chrome na po yan. And then dito po sa Dink S, quality rin yung kanya pong emblem. Chrome na Dink, and then yung S po ay kulay red. And then dito po sa front, yung windshield, mas malaki po dito sa Skytown. And then clear visor po siya. Pero non-adjustable po ito mga riders, so naka-fix po siya. Akala ko po ay pwede siyang i-adjust. And then dito rin po sa Kymco Dink S, kulay black po na windshield. Then wala rin po siyang bracket, non-adjustable din po ito mga riders. Pero okay lang, pumagi naman sa forma niya. And then sa lighting system, full LED po dito sa Kymco Dink S. Split type po yung kanyang headlight. And then nasa ibabaw po ng headlight yung kanyang DRL na parang kilay. At mataas din po yung pwesto ng kanyang turning signals na naka
horizontal naman siya. Ayan, LED po. And then may nakalagay po dito sa side na Racing Edge. Dito po sa Kimco Skytown, DRL po niya dito sa magkabilang side po ng headlight. Pareho po nga po pala silang walang projector lang mga riders ha. At sa turning signals po ng Kimco Skytown, bulb po ang nakalagay. Mas maganda nga lang po ang emblem dito sa front ng Skytown. Naka-chrome din po siya na naka-emboss. Pero dito po sa Ding S, ang sticker lang po. Mas malapad at malaki po ang taillight dito sa Ding S. Full LED rin po. Kita naman natin yung mga diode niya dito sa gitna, sa stoplight. And then ito po yung kanyang taillight. At ang turning signals po, nakabukod, na flexible. Lambot niya mga riders. So ganun din po dito sa Skytown 150, nakabukod yung turning signals pero hindi po ito flexible ha. Then bulb din po ang ginamit sa turning signals. And then sa stoplight naman po, tail lights. Ayan, dito medyo maliit lang siya mga riders. And then sa suspensions naman po, dito sa front, pareho po naka-telescopic fork. Mas nagagandahan lang po ako dito sa Skytown kasi may protection siya na plastic dito sa gitna. Okay, sa size naman po ng inner fork niya, almost the same lang din. And then sa front fender, medyo maigsi po dito sa Skytown. Medyo mababa lang din, wala na siya halos clearance. Pero flexible plastic mga riders ha. Pero makapal din naman po. At dito naman po sa Kimco Ding S, may extension po yung kanyang front fender, mahaba. Kaya no problem sa putik. And then panalo po itong dalawang to pagdating sa braking system. Pareho na po sila naka dual channel ABS. Pareho po naka single disc. Medyo malaki lang po dito sa Ding S. And then triple piston caliper sa front at dual piston caliper naman po dito sa Skytown. And then pareho din po sila may traction control system. Kaya mas safer po ang ating biyahe dito sa Kimco Scooters. Sa front tire, mas mataba po ang gulong ng Ding S. Meron po itong size na 120 by 70 by 13. And then kulay brown din po na mag wheels. At dito naman po sa Skytown, kulay black na mag wheels, 110 by 70 by 14. And then Kenda tire na tubeless. At dito nga po pala sa Ding S ay Maxxis tire na tubeless din. Sa rear tire, pareho lang po ng sukat ng dalawa. 130 by 70 by 13. ABS na rin po dito sa rear. And then single disc, dual piston caliper dito po sa Ding S. Single piston caliper naman po dito sa Skytown. Ayan, single disc din po siya mga riders. And then sa rear suspension, pareho na po sila naka dual shock absorber. Yun nga lang po, wala itong sub tank. Dito po sa kanyang CVT or crankcase at sa air filter box, mapapansin nyo, hindi siya bulky, di ba? Almost ka-level siya nitong body. Mas maganda. Hindi tayo mahirapan. Ganon din po dito sa Skytown. Medyo manipis lang siya. Medyo nakalubog. Muffler naman po. Pareho naman sila naka-upright. At parehong fully protected po ng heat guard na plastic. Yan, mahaba po dito sa Skytown. Hanggang dito po sa elbow. Ayan, meron siyang harang na bakal para protection na sa elbow. Mas mahaba nga lang po ng konti dito sa Ding S, pero plastic din po yung kanyang heat guard. Hanggang elbow protected po tayo. And then sa engine oil capacity, 1 liter po dito sa Ding S. At 800 ml naman po ang capacity ng engine oil dito sa Skytown. Sa grab bar, mas malapad nga lang po ang grab bar ng Ding S. Pero hindi pa po ito top box ready kasi maiksi po siya. Kailangan natin magpalit ng mas mahabang top box bracket. Ganon din po dito sa Skytown 150, buo siya na grab bar. Ayan, pero may abang po para sa kanyang additional na bracket in case na maglalagay po tayo ng top box. And then sa upuan naman po, mas panalo ang upuan po dito sa Skytown. Ayan, malalim po yung kanyang pwesto ng rider. And then makapal po yung seat cover. Mas malambot po ang foam. Naka single stitch. Hindi naman matambok yung foam dito sa likuran. At dito naman po sa Ding S, kaya malapad din po siya, nakahulma para sa shape ng ating hita. And then malalim din naman po dito sa bandang gitna, kaya magiging stopper na po natin to.
Then naka double stitch po. Pareho pong single tone. Ang maganda po dito sa Dink S, ayan, meron po siyang nakatago na utility hook na meron pong capacity na 3 kilo. Okay, ayan. O, galing sa palengke, may sasabit. Tama-tama dito. Wala na po siyang hook dito sa harap, ha. So, pag hindi ginagamit, balik lang natin. At dito naman po sa Skytown, wala po siyang hook kahit dito sa harap. Pala, check natin yung kanilang mga underseat storage. Okay, dito sa Dink S, malapad siya. Wala lang tayong details kung ano bang capacity niya, ha. At dito sa Skytown, okay, malaki din. Pero mas maganda sukatan natin ang helmet, ha, para makita natin talaga kung sinong mas malaki. Inahin natin dito sa Skytown. Ayan, nilagay natin ng pa-side. Ayan, pasok mga riders. Pa-side nga lang po ang lagay, ha. Kasi syempre mas matambok po itong ulo nito, eh. Pero test na rin natin. Okay, mas maluwag pala pag nakatayong ganyan na yan. Mas sukat siya. So malaki po ang underseat storage itong Skytown. At dito naman po sa Dink S, try natin, ha. Pabaliktad. Ay hindi pwede pabaliktad. Ayan pa. O, kita nyo, nakahulma siya para sa helmet talaga. So sure na sure, pasok po ang full face helmet. So pa-side pwede rin. Kaya lang hindi, medyo angat pala, hindi pwede pa-side. At kung gamit nyo pong service sa palengke o sa school, sigurado ako mas lamang itong si Dink S kasi meron po siyang gulay board or floorboard. At dito naman po sa Skytown, wala po siyang floorboard, pero ito medyo malapad din naman, mahaba yung kanyang footboard. At isa pa po maganda dito sa Dink S, hindi po dito nakapwesto ang battery sa floorboard. Ayan, dito po sa ilalim ng upuan. Kaya siguro kahit bahain tayo, siguro mga kalahati nitong motor, okay lang. And then pareho po silang 7 liters sa fuel tank capacity. So pagbubukas po ng gas tank, dito pa right side po ang pihit. Ayan. Okay, meron po itong fuel consumption na nasa 46 kilometers per 1 liter. Okay, sa pagbubukas naman po ng gas tank nitong Dink S, so kailangan po natin yung remote control dahil keyless na po ito. So ayan, pipihitin pa rin po pakanan. Okay, nandito po sa harap yung kanyang fuel tank. So meron din po itong 7 liters na fuel tank capacity at 40 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. Dito po sa remote control ng Dink S, wala po siya mga button na pipindutin, no? Bali receiver lang po siya, itatapat lang natin, parang sensor siya para magbukas. So ayan, wag na wag niyong i-misplace ang remote control dahil wala po siyang physical key. And then check po natin dito sa right side yung pocket. Ganda, may cover siya mga ka-riders, oh. Malalim naman. Sakto yung ating cellphone dito. Okay, yan, pasok naman siguro kahit 2 o 3, kasya pa. Ang ano po to, 6.6 inch na cellphone. And then malihim po itong si Kymco Scooters dahil nakatago po yung kanyang charging port. Nandito po sa handlebar, yan, may cover. Maganda naman at pag umuulan hindi mababasa. So ayan, type A pa rin po siya, USB type ready. Na in case na magcha-charge po tayo, kailangan lang natin ng mahabang wire para nandito sa loob yung ating cellphone. Or kaya naman maglagay tayo ng cellphone holder dito sa may kabitan ng side mirror. Dito naman po sa Skytown 150, kitang-kita na yung kanyang charging port. Nandito po sa right side at dalawa po siya mga riders, so isang type A at isang type C. So yung packet po niya medyo maliit, ha, pero sukatan natin, ha. So yun, wag na lang po natin sigurong sanayin dito nakalagay, baka malimutan natin, delikado, pwedeng mahulog kasi wala po siyang cover. Siguro dito natin sa kabila ilagay. Maganda, meron pa rin siyang pocket dito sa left side. Yun lang, mukhang hindi po pwede rito ang cellphone. Siguro mga ilang gamit lang natin yung maliliit na item pasok dito, kasi pag cellphone nalanganin na po. And then sa mga switches and button po, unahin na natin dito sa Skytown 150. Okay, dito po sa right side, isa lang po yung kanyang button, yung pong electric starter. Ewan ko lang kung pwede tayong magdagdag dito pa ng button, na mukhang may abang siya. Dito po sa left side yung high beam low beam sign. And then dito po sa harap, meron po siyang passing light. Ayan.
turning signals, at horn. And then dito naman po sa DING S, meron din pong passing light dito sa harap, kulay yellow. And then yung pong switch on and off ng kanyang traction control system. And then syempre high beam loading sign, turning signals, at horn. At dito naman po sa right side, yung pong controller o selector ng ating panel. So ayan, hindi na tayo mahihirapang mag-adjust ng button, hindi na tayo dududot dito sa may panel na dito na rin po sa right side na button. And then may switch on and off po yung kanyang headlight. And then electric starter push button. And then dito po sa DING S150, hindi na tayo mahihirapan mag-adjust ng preno dahil nasa brake levers na rin po yung 4 level of adjustment. Kaya mabilis na po mag-adjust kung saan tayo komportable. At pagdating po sa top speed, obviously, mas malakas po itong si Kymco DING S. Meron po itong 130 km/h top speed at 100 km/h naman po dito sa Skytown 150. With a maximum power of 11.3 horsepower at 7,500 RPM and 11.9 Nm of torque at 6,500 RPM dito po sa Skytown. At dito naman po sa DING S150, mayroon po itong maximum power na 15 horsepower at 8,500 RPM and 13.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Okay, check na po natin yung panel ha. Unahin natin dito sa DING S. Okay, bali hindi po siya TFT display mga riders ha. Hindi rin po siya colored, pero full digital na po siya. So dito po sa left side, tatlong portion po yung kanyang panel eh. Sa left side po, nandito yung odometer, and then yung sign po ng TCS, engine sign, at ABS sign. At dito po sa gitna, syempre yung speedometer, solo lang. At sa kabila po, malaki yung kanyang orasan dito. RPM, and then fuel indicator, yan sa pinakailalim. So wala po siyang gas mga riders. Isa-sound check sana natin yung tambucho eh. Okay, dito naman po tayo sa Skytown 150. Okay, yung kanya pong instrument panel ay medyo rectangular yung shape. Kaya tamang-tama lang sa vision natin. Kaya full digital din po siya. Kitang-kita yung mga indicators na Technicolor dito sa magkabilang side. Okay, ganoon din po. Nandito sa left side yung sign po ng traction control system, ABS. And then sa gitna po, speedometer, odometer. And then yung pong orasan nandito sa left side. And then RPM. Dito naman po sa kabila yung fuel indicator, yung check engine sign, and then yung sa gasoline nga po. So dito po sa Skytown, pagbukas natin, automatic na naka-on yung kanya pong DRL. Ayan. So yung headlight po niya wala pa. Bubuksan lang po to kapag nag-start na tayo. Yun lang, wala po tayong gasoline din. Pero ma-check naman po natin yung kanyang headlight dahil sa passing light po. Ayan. Ayan, malakas din naman po yung kanyang ilaw. Maganda rito, nakayuko po yung kanyang direction kaya hindi tayo masisilaw. Ayan, ganda ng kanyang mga LED, puting-puti oh. Ayan nyo oh. And then sa turning signals naman po. Okay, buti may sound, hindi natin malilimutan i-turn off. Kahit bulb po siya, matingkad naman yung pagka-yellow niya, kitang-kita rin. Ayan, bali ito po, ang tingkad din ng kanyang tail light. Hanggang sa stop light po mga riders. Kitang-kita. Ayan. Maganda yung busina niya. Hindi ka pareho ng iba na matinis. Ito hindi masakit sa tenga. Malagong siya mga riders. Dito po yan nasa Skytown 150. And then dito naman po sa DING S, ayan, pag on natin, automatic na naka-standby na yung kanyang DRL. And then kapag gusto nyo makakita po yung headlight, buti may switch siya mga riders. Ayun, mababa din po yung kanyang direction, no? Ayan, hindi tayo masisilaw. Pero puting-puti siya, oh. Nasa gitna yung kanyang passing light, mga riders. Kaya kitang-kita na case of emergency, nagmamadali, lagi tayong bibigay ng signal. Pansin ko lang mas matingkad po yung bulb dito sa Skytown. Dito naman,
Maliwanag din naman kitang-kita pero mas naliliwanagan po ako dito sa Skytown. Pero okay lang naman kasi mas mataas yung pwesto niya, kitang-kita. And then sa taillight, unique naman po dito sa Think S. Dapat niya oh. Pero kitang-kita. Mas malakas po ang busina dito sa Think S. Para sa updated price po ng dalawang Kymco scooters na to, unahin po natin dito kay Kymco Skytown 150. Okay, naka-promo po sila, low down payment po. Ang cash price po niya ay 123,000 pesos. So dati po ang down payment niya ay 12,025 pesos. So dahil naka-promo nga po, less 6,175 na down payment. So total down po na lang ay magiging 5,875. And then sa 3 taon, 5,580 rebated na po yan. And then sa 2 years po, ang hulog niya 7,121. At sa isang taon naman po, 11,745 pesos monthly. At dito naman po tayo sa Kymco Think S 150. Cash price ay nasa 147,400 pesos. And then ang dati po niyang down payment ay 14,670. So naka-promo nga po, less 7,630. At ang total down na lang po niya ay 7,040 na lamang po. So sa 3 years po, 6,673 rebated na. Sa 2 years po, 8,517. At sa 1 year naman po na installment, 14,047 pesos monthly. Ayan po ang updated na presyo as of May 28, 2026 dito po sa Phoenix Pila. And then sa previous naman po, ayan, meron silang pre-helmet, pre-registration, TPL insurance, 1-year warranty, and then yung pong basic tools. And then sa mga interesado po, ayan po ang requirements nila, 2 valid ID, proof of income, proof of billing, and barangay clearance. Okay, so ito po ang contact number sa mga interesado po. Kung di po kayo makapasyal dito sa Phoenix Pila, tawag lang po kayo dito kay Sir Nick sa telephone number 0946-097-9820. Mga malapit po dito, samantalahin na habang naka-low down payment po sila. At meron din po silang zero down payment sa selected model lang na motorsiklo. So hindi lang naman po Kymco meron sila, marami po silang brand na available. Meron din po sila syempre Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, Bristol, Skygo, Monarch at Kymco. Okay, ito po isang address dito po sa Unit 1F, Italiana Commercial Building, National Highway, Barangay Labuin, Pila, Laguna.